Mga kabahagi, pumutok ang balita noong Pebrero 18. Tatakbo si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa darating na halalan sa 2028. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang anunsyong ito ay agad umani ng sari-saring reaksyon mula sa iba't ibang grupo at politiko. Pero bago ang 2028, balikan muna natin ang mga isyong kinaharap niya bilang vice-presidente. Sa mga nagdaang taon, naging sentro ng pagdinig at pagsusuri ang paggamit ng confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education na pinagsamang umabot sa humigit kumulang 612.5 milyong piso noong 2022 hanggang 2023. Noong Disyembre 2022, 125 milyong piso ang naiulat na nagastos sa loob lamang ng 11 araw. May 16 milyong piso para sa safe houses, 15 milyong piso para sa Youth Leadership Summit ng DepEd at 10.4 milyong piso na iniulat na unaccounted. Samantala, bilang kalihim ng edukasyon, tumanggap ang DepEd ng 676.1 bilyong pondo noong 2023. Sa audit findings, may bilyong pisong halaga ng unsettled disallowances, unliquidated cash advances at mga programang naantala o hindi naipatupad, kabilang ang mga bakanting permanenteng posisyon. Sa kabilang banda naman matatandaang noong 2022 elections, nabanggit ni dating Presidente Rodrigo Duterte na ang pagkapangulo ay hindi trabaho ng isang babae. I have told Inday not to run kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. Hindi ito pambabae. Ngunit ayon naman kay Senator Robin Padilla kamakailan, panahon na para babae naman anya ang mamuno. Lalo't isinusulong niya ang tandem na Sara Duterte at Amy Marcos sa 2028. Sa huli, ang tanong, sapat na ba mga record upang pagkatiwalaan ng mas mataas na posisyon? Mga kabahagi, suriin ang mga datos, timbangin ang mga issue at bumoto ng may sapat na kaalaman. Anong say mo dito? Comment mo yan sa ating comment section.